Yan, aking student ngayon. Okay, so sakyan ni Ma'am ay Okavango. Ganda na sakyan. So fully automatic, walang siyang handbrake, so auto hold. Ikaw nag-start na, so okay nang pag-start mo. So nakita ko lang ngayon yung position, medyo malayo ka sa gas. Kasi pag magdadrive ka, kailangan una dyan ayusin mo dyan yung komportable kayo pag-apak ng brake at gas. So ang position mo na niyan, ang i-position mo na yung paa mo sa brake. Yan. Okay. So i-ganon-ganon mo na kaunti lang. Dito po. Kaunti pang ipod lang ganun doon sa kabila. Kakaliwa po. Yan, okay. Yan. Tapos yung maabot mo lang yung gas. Abutin mo yung gas. Okay. Okay, komportable ka. Apo, okay. Yan. So kailangan ganyan lang yung galaw ng paa mo. Na, ganyan lang galaw ng paa mo. So wag mo nang bubuhatin ngayon kasi mabigat pa yung paa mo. Pag sanay na yung paa mo, pwede na yung umaangat na konti doon sa gas at brake. Pero mas maganda talaga lagi nakapatong yan para una, hindi ka mapapagod. Pag nag-long drive ka, hindi ka makakaramdam na pagod na wag time kayo naman. So yan po yung sekreto niyan. Pangalawa, accurate po yan. Mas mararamdaman ng paa mo kung nasa brake siya kasi nakaganito. Mas mararamdaman ng paa mo kung nakagas ka kasi nakaganito yung paa mo. So ganun lang galaw. Then pangalawa, sa setup ng manibela. So hawakan sa manibela. Napansin mo, masyado kang malapit sa manibela. So ang ayusin mo dyan, yung itong po, iga mo lang to. Okay. Pahiga lang po. Yan, okay na. Okay? Dan pag nahiga mo na, yan, ganda ng position. Ang ganda na. So ngayon, ang susunod, isa-setup mo na dyan yung mirror mo. Sa mirror naman, bakit nagkakaroon ng side mirror? Para makita mo yung sakyan na nasa kabilang lane o nasa likuran mo. No, pag nasa highway ka, ano mo ito, kalsada no. Di ba may isang lane dito? So kailangan hagip ng mata mo yung isang sakyan na yon. So isipin mo lang yung sakyan na yon ay kasabay mo punta doon. Ngayon, kung hindi mo siya nakikita at bigla kang lumiko, disgrasya, abutin natin pare-parehas yan, no? Kaya bago ka lumiko at after magliko, nakasignal ka, kailangan tumingin ka sa mirror. O kailangan nakikita mo siya. So hindi lang nagtatapos sa ganun setup ng mirror. Kailangan i-setup mo na rin siya pag once na tayo ay magre-reverse. So ngayon, pag magre-reverse tayo ma'am, ang sekreto niyan, para maitabi mo ng ayos yung sakyan mo sa pinakagilid, kailangan kita mo yung gulong. At least yung gulong, yung dadaan ng gulong mo. Pag hindi, kagaya nito, di ba, ang taas masyado. Yung gulong, hindi mo kita, mahirapan ka mag-adjust yan. Hindi mo siya maididikit kagaya nito, yung parang gusto mong idikit, gusto ko idikit dito sa ano. Gusto parang, dito sa maliit na to. Gusto ko siyang idikit dito, yung sakyan ko. Yung ganon. Yan, parang ganyan. Pag kasi ang sipat mo ay dito sa katawan ng sakyan mo, pakiramdam mo nakadikit ka na dito. Ngayon, syempre dahil pakiramdam mo nakadikit ka na dito, no, pakiramdam mo didisgrasya ka na, kakabigin mo na, nangyayari malapad. Ayun. So kailangan pag umatras ka man, kaliwa o kanan, sa gulong ka titingin. Kailangan yung gulong mo ramdam mo. Ayan. Pag dumidikit ang gulong mo diyan, babawiin mo na. Mas accurate yung galaw. Ganun din sa kanan. Okay? Pag nag-reverse ka rin, aray ko. Okay, parallel o reversing, nagagamit yan. Alam mo, parallel. Pag gusto mong idikit dito yung katawan ng sakyan mo, kailangan sa gulong ka magbabase. Yung gulong mo kailangan mailapit mo dito. Kasi pag hindi mo na ilapit ang gulong mo dito sa guhit, nakaganyan siya, nakaangat, at pakiramdam mo yung katawan ng sakyan mo ay nandito na, kinabig mo na yan, nakalabas ang kalahating katawan mo dito. Kailangan sa gulong ka titingin. Ayan, ganun din dito sa pag-reverse. Kailangan pag mag-reverse ka, kita mo syempre yung gulong mo dito sa atrasan. Hindi pwede yung katawan lang nakikita. Ang sikreto ng mga magaling na driver yung dinadaan ng gulong. Itong gulong na to, tapos yan, dyan siya kinukuha niya. Okay, yan ang isa sa mga sikreto. Kaya ito ayusin natin. So napansin ko masyado mataas. Okay, so ganito na lang muna. Ang ayusin mo natin yung pang highway. So alam mo na bang yung switch dyan? Okay, so yung switch dyan ay i-turn mo ng papunta mo ng right side, papuntang right na. Okay, then itago muna dito yung hindi mo lang makita yung kotse. Sige, dali mo siya dito. Sige, papasok dito, pasok. Hindi ako marunong sir. Ganun, di ba? Ito yung joystick mo, ito yung joystick. So ganun mo siya. Yan. Yan, so yung hindi mo lang makita muna yung kotse. Hindi mo na sige, hanggang hindi makita na yung kotse. Ngayon, hindi mo siya makita yung kotse na. Ngayon, ilabas mo naman siya pag naman yan. Yan, hanggang makita mo lang yung kotse. Sige, yung kitang-kita mo na yung kotse. Yan, kitang-kita mo na. O yun ang tama. Ngayon, gawin naman natin,
ibaba naman natin. Yung kita mo yung gulong ng sakyan mo. Sige, ganito naman yan. Opo. Okay, sige. Hanggang di makita yung nasa likod. Kita mo yung gulong? Sige, hanggang makita mo. Yan. So, di ba nakita mo ngayon yung gulong? Opo. Kita mo? Ngayon, syempre, dapat kita mo rin yung dadaanan. Kasi ang pag na-atras ka, ang makikita mo lang sa ngayon yan ay yung dinadaanan. Ibig sabihin, yung sa ngayon, yung present na dinadaan ng gulong. Eh, pwede kang mabulaga, baka mabangga mo na yung sakyan. So, kaya itataas mo naman siya. Ayan, di ba? So, mas kita mo na yung dalawa. Yung baba, at kita mo na rin yung nasa kabilang lane. Yun po yung tamang ano. Okay. Okay? Kaya yung sinasabi na, o dapat kita mo lang to. Ito, tama naman kasi standard talaga to. Pakita mo lang to, standard. Pero yung purpose, anong purpose? Ang purpose nun talaga pag set up ng ano, ay pag reverse natin at pag nasa highway tayo, kailangan kita lahat din nasa ano. At kita mo rin dapat yung katawan ng sakyan mo. Hindi malapit, hindi malayo, accurate. So gayahin mo lang to dyan sa kabilang side. Yun ang ano, kailangan kita mo rin yung ano. So i-level mo lang, tingin ka na dito sa kanan. Tapos ano mo siya. So ngayon okay na tayo dito sa mirror, saka dyan. So syempre sa switch naman tayo sa mga ilaw. Baka mapunta ka sa kalsada, hindi ka marunong mag-ilaw, no? So hawakan nyo muna naman